안녕하세요. Hello, good evening po. And that song was Kick It For Now by the New Six. Wow, naging radio host na si 선생님. 여러분, 안녕하세요. Good evening. 카미 Teaches Korean의 카미 선생님입니다. 반갑습니다. Nice to see you. Nice to see you sa comment section. Kasi hindi ko po kayo nakikita. Marlon 씨, Danny 씨, Lloyd 씨, Joanne 씨, Pauline 씨, Arjon 씨, 안녕하세요. 나서딘 씨, 안녕하세요. 조엘 씨, 제이슨 씨, 레이아 씨, 찬찬 씨, 안녕하세요. 제스 씨도, 네, 안녕하세요, 여러분. Everybody, hello po, Kami 선생님입니다. This is Teacher Kami. J-Ann 씨, 안녕하세요. Jefferson 씨, 안녕하세요. masayang gabi po, ma'am. Yes, good evening. 네, 좋은 저녁입니다. 엘리 씨, 안녕하세요. Pa-shoutout daw. MK Marquis 씨, 안녕하세요. 네, Emalyn? What? Minsan kasi binabaliktad nyo po yung spelling ng mga pangalan nyo. Hindi ko nababasa. Hindi ko alam kung kailangan ko mabasahin ng tama o yung baliktad na. Minsan hindi ko na alam. Basta, hello. 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 네, Chris 씨, 안녕하세요. G 씨, Darwin 씨, 안녕하세요. Jenny-Lynn Dequina 씨, 안녕하세요. Sirk 씨, 안녕하세요. No, Chris yan, for sure. 네, 안녕하세요. 네, Marilu 씨. Pony Elandi 씨, 안녕하세요. Jollybird 씨, hello po. First sa channel mo, good evening. Hello po sa mga newbies, sa mga new faces natin, 안녕하세요. Kung pangit po ang audio, please let me know. Minsan kasi naglolo ko ang aking mic, or minsan na nag-iiba po yung quality. If ever po na mangyari po yan, just let me know po. I'll just adjust my microphone. Kasi may external microphone po ako. Minsan, hindi siya nagko-cooperate. Bakit? Galing China kasi. Char! Joke! Ne, 안녕하세요. Hala, puro pa shoutout na. Hindi po ito shoutout channel. This is a Korean learning channel. Nag-shoutout lang po ako ngayon sa mga nagko-comment. But if ever na I don't say your name, wag naman po kayo magalit sa akin, no? Kasi hindi naman po ako radio host. I'm here to teach Korean. Later, kapag may time naman, shout out na lang po at the end of the class, no? But I appreciate po lahat na nanonood ngayon. Kung galing, wow, Kuwait. Mary Lucia, siya from Kuwait daw. And from wherever you are in the Philippines, in Luzon, Visayas, at Mindanao, lahat po kayo ay nandito ngayon sa aking Facebook page to learn Korean. Bakit? Para sa pangarap, para sa pamilya, para sa future nyo. Right? So, itong class po natin, kung medyo mahirap po, you can always start from chapter 1. Available naman po ang chapter 1 sa aking Facebook page. Hangul po yan. Kung hindi pa kayo magaling sa Hangul, don't worry. May chapter 1 to 2 naman po kayo. You can watch it sa aking channel. Sa YouTube or pwede dito sa Facebook. Wow, meron pong galing Macau naman. Movie si, 안녕하세요. Hello, good evening po sa iba. Joey si, Maxine si, 안녕하세요. Teacher ka po pala dati ng KLC? Nagtatanong si NL Shidashi. Yes po, 2017 to 2018, 1 year po ako, pero hindi siya KLC. Nagtuturo lang po ako ng Korean sa mga interested po. Hindi lahat po nag-aaral ng Korean ay gusto mag-work sa Korea. Yung iba, K-pop fan, K-drama fan, kagaya ko. K-pop, K-drama fan po kasi ako, kaya nag-aral po ako ng Korean. Yung iba po, ginagamit po nila ang Korean language para sa pamilya kasi ang asawa nila ay Koreano or may mga kamag-anak sila, mga related by law, mga Koreano din. We all have different reasons kung bakit gusto po natin aral ng Korean, no? So, nung nagturo po ako sa KLC, iba-iba po ang background ng aking students. Yung iba, K-pop fan, K-drama. Yung iba, gusto mag-work sa Korea. Yung iba, asawa nila ay Korean. So, I have taught different people, pero hindi po nag-iiba ang Korean language. Korean language does not choose its learner. Kayo po ang pumili mag-aral ng Korean. Kaya po, ayun, hindi naman siya nag-iiba, no? O from Mindanao naman po, yung iba.
안녕하세요. Anong page po yung chapter 15? Ay papakita ko naman po sa screen natin. If you can see the screen po, right now nasa title page pa lang muna tayo. Today is June 27, no? 오늘은, today, 오늘은 2023년 6월 27일입니다. Today is June 27. 오늘의 주제는 EPS 토픽 1권 15과 2부입니다. So, today is chapter 15, part 2 na po. So, meaning may part 1 na po na na-record. Available naman po siya sa channel. Later, ipapakita ko po kung nasaang page na po kami. Okay? So, later, dito sa top left corner, palaging may page number. Okay? Kung hindi tama ang page number, at least yung chapter number nandun po. So, nasa top left corner mamaya, yung mga chapter pages. Huwag kayong mag-alala kung nalilito kayo, nasang chapter na ba kami? Nandito lang po sa top left corner. So, today, ang class po natin, starting 7:30 hanggang 9:30, usually 2 hours ang class. Pero dahil part 2 lang naman po ang chapter 15 at may review ng chapter 15, baka less than 2 hours po ang class. We will see how far we will go. How far I'll go. Oh, char. Naging musical na tuloy. Okay, so, ano pa yung magkakaiba ng ibang libro? Ang daming nagtatanong, tama ba itong libro na to? Tama ba itong hawak ko? Kasi iba yung nakaproject sa screen ni Sonsing Nim. Bakit iba yung hawak ko? Bakit iba yung hawak niya? Ang daming nagtatanong. So, for your information po, dalawa ang version so far. Yung nasa left side po natin, yung may orange cover, standard EPS topic ang tawag dyan. May book 1 and book 2 din po ito. Same content lang po siya. Gawa ng same government agency ng Korea. Yan po, same label po, no? So, it's the same content. Alright? Ang revised version, itong may kulay green na cover na self-study textbook for English speakers, ito po ang ginagamit ko. Ano ba yung pagkakaiba? Same content. Walang nag-iba. Korean language does not change naman po. Pero kung pansin niyo po sa chapter 9 dito, may English translation na. Minsan kasi yung iba walang English translation. Ito, tinanggal na nila yung picture sa dialogue. Pero yung dialogue hindi nag-iba. 투한씨는 가족이 몇 명이에요? 투한씨는 가족이 몇 명이에요? Same, exact dialogue po. Same title pa nga. Pero dito po dahil may mga extra information, may mga additional expressions, mas lively, mas makulay po yung revised version ng libro, mas maraming pages po sila. Nag-adjust na po yung pages, kaya chapter 9 dito sa revised, 102. Chapter 9 dito sa old version ay page 64. So if ever ang old version ang hawak nyo po, yung standard EPS topic books ang hawak mo, okay lang po yan. Hanapin nyo na lang po yung chapter number, no? So, hindi naman po nag-iba ang content, but again, there's just additional content sa revised version. But, si Sonsing Nim naman po ay nandito. Whatever we are learning together, we are learning together. Kahit anong libro ang hawak mo. So, kung wala naman ang information dyan, magsulat na lang po kayo or review nyo lang po ulit itong video. You can always replay ang mga videos ko. Hindi ko naman dinedelete. Nandito po siya forever. At least dito kay Sonsing Nim may forever. Diba? Okay, so kung sa mga nagtatanong, saan ba pwede mag-download Sonsing Nim ng libro? Dito na po. tinyurl.com/EPS topic books. Books with an S. Topic with a K. Ang topic po, kaya po topic with a K, kasi test of proficiency in Korean. Hindi naman po siya test of proficiency in Canada. No, kaya dapat topic with a K. EPS po, ang ibig sabihin ng EPS is Employment Permit System. So, kung gusto niyo pong i-download with audio, kung magtatanong pa kayo, may MP3 ba yan? Yes po, lahat po ay nandito. May mga mock test ka ba dyan? Yes po, meron naman po mga 960 questions kasama dito sa link. Okay? So, yan po, lahat po ito ay free for download. So, check nyo lang po ang link dyan. O, screenshot nyo na po ang iyong screen ngayon para ma-download nyo na ang libro. Sa mga nagtatanong ba, meron po ba kayong binibenta na libro, Sonsing Nim? Wala po, hindi ako nagbebenta ng libro. Sa Shopee, meron. Okay, so pwede po kayong tumingin sa Shopee. Kung gusto nyo po, ay si Althea nag-message. Malaki po ang tulong mo po sa akin, nag-self-study po. Halos maiiyak na talaga ako dito. Dati, kasi di ko pa maintindihan.
Then I found your YouTube channel at hinanap kita agad sa Facebook page. Salamat ng marami. God bless you always po. Oh, salamat po. Kamsahamnida. Alteyashi. You're very welcome po. Kaya po ginagawa ko po ito. Nagvo-volunteer lang po ako ng oras para sa inyo dito sa Facebook. And then later on, ma-upload po ito sa YouTube para sa mga aspirants because I was also in your shoes. Nag-aral din po ako ng Korean na self-study. Wala akong pera that time. Gustong-gusto ko lang po matuto mag-Korean para wala nang subtitles ako. At tinuloy ko lang. At ngayon, gusto ko lang naman po tulungan ang ating mga kapwang Pilipino. So, thank you for your kind messages po. Yung mga nag-PM sa akin, nagko-comment sa mga videos. You're very welcome po. And I appreciate yung mga thankful messages nyo po. And I also appreciate din yung iba na nagre-recommend po sa akin, sa mga communities. Maraming salamat po. Okay? So, na-screenshot nyo na po ba ito kung paano i-download? Alright, let's continue. Dito po sa mga iba na nagtatanong, nasan ko pa mapapanood yung mga previous chapters? Ayan. Dito po, pwede po kayong pumunta sa tinyurl.com/EPSTopicBook1 para sa mga chapters ng Book 1. Ngayon, ongoing po siya. Kung magtanong po kayo bakit hindi pa kompleto, because ongoing pa po ito since April, consistently, well, almost consistently, every week po ako nag-open ng lecture, ng free class, per chapter. 60 chapters po ito, guys. Give teacher naman some time. Hindi ko po kaya na dire-diretso to. Kung kayo, hindi nyo po kaya dire-diretso mag-aral, paano pa yung mga teacher dire-diretso magtuturo? So, I'm trying to complete lahat ng chapters naman. So, hopefully, before the end of this year, matatapos ko lahat yan. Mapapanood nyo na po lahat ng chapters na yan and ma-upload ko na rin sa YouTube. So, kung gusto nyo lang po tumingin, manood ng mga previous chapters, available po siya. Again, screenshot nyo po itong screen, no? Okay, screenshot nyo na lang po. Ay, wait, wala na atang exam this year. Next year na ulit, review malala, sabi ni Swayze Smith. Okay, so there's a possibility naman po na ang registration ay mag-open, pero tama kayo, baka hindi po this year ang exam. But again, we never know po. We never know, kaya mag-aral pa rin po kayo. Okay? So, let's continue po sa ating objectives today. Ayan, ito po ulit yung links ng mga lecture at revised books if in case na may magtatanong po. Sa mga nagtatanong saan po daw madadownload ang audio. Si Lucena Shin nagtanong saan po madadownload ang listening. Nandito lang naman po lahat. Sa mga EPS topic books, lahat ng listening audio ay nandyan po. So, pwede nyo naman pong i-download. You don't have to ask anymore. Nandito naman po siya available sa lahat. So, today's chapter goals naman po natin ay part 2 ng chapter 15. So, vocabulary 2, dialogue 2, grammar 2, mga information, at mag-review. Mukhang short lang po yan. Pero may mga discussion pa naman po ako. Siguro less than 2 hours po tayo matatapos, but still, may review pa naman. So, may activity tayo before the end of the class. So, chapter 15, part 2. Ready na ba kayo? 준비되셨나요? 준비됐어요? Are you ready, guys? Let's do this! Okay. So, nasa chapter 15 po tayo. Nandito po sa mga nagtatanong. Page 178 po siya ng revised EPS topic book. Again, nasa revised book po tayo. Wala po tayo sa old version ng libro. Please check po kung ang hawak niyo po yung revised. Kung hindi naman, hanapin niyo na lang po muna yung chapter 15. The content is the same pa rin po. So, chapter 15 po tayo. Hanapin niyo lang po itong listahan ng vocabulary. We are talking about feelings and moods. Wow! So, feelings po. Feeling. Kibun. So, may kibun. Kibun ng mga tao. So, kibun. Feelings. Tapos, mood, 감정, or emotions, mood, feelings and emotions naman po ito. Tapos, itong gwa, ito, yan po, and, no? So, dalawa po sila, may wa din po na and, alright? So, kwa, wa, and, so, 기분과 감정입니다. So, ito po yung vocabs natin. So, let's look to feel good or to have good feeling, no? 기분이 좋다. 기분이 좋다.
기분이 좋다. So, 기분이 좋다. Okay, so 기분이 좋아요. 기분이 좋습니다. Pag past tense, 기분이 좋았어요. 기분이 좋았습니다. Future tense, 기분이 좋을 거예요. 기분이 좋을 겁니다. Ayan po isang strategy para ma-practice nyo po lahat ng mga grammar ay gawin nyo po yung gakagawa ko lang. Using one vocab, conjugate sa iba't ibang tense. Ite-training nyo po ang sarili nyo kung talagang marunong na po kayo mag-conjugate, kung automatic na iisip nyo ang conjugation. I-training nyo lang. Hindi kailangan perfect, but it's part of learning journey po natin na i-training ang utak natin na automatic. Okay, lalabas po ang grammar. Oh, sweet Smitchy! 감사합니다. Thank you po for the 50 stars, sweet Smitchy. 네, 50별 주셔서 감사합니다. Thank you so much po. Okay, so here na po tayo to feel good. How about ang opposite? Maraming nagtatanong, ma, may listahan ba kayo ng mga antonym? Actually, pag meron na po kayong EPS Topic Book 1 and 2, yung mga antonyms, synonyms ay nandito naman. Ano ba yung antonym, synonym? This is example po ng antonym. Ano bang antonym? O opposite word. Antonym is opposite word. So, kung may feel good tayo, 기분이 좋다, edi may opposite tayo na 기분이 나쁘다. 나쁘다 is bad. 기분 is feelings. Nandito po sa title. 기분. Ay, delete ko nga to. Okay. 기분, feelings. edi 기분이 나쁘다, you have bad feelings. 기분이 나쁘다. Kaya feel bad po ang translation nito. 기분이 나쁘다. 기분이 나쁘다. Present tense, 기분이 나빠요. 기분이 나쁩니다. Past tense, 기분이 나빴어요. 기분이 나빴습니다. Future tense, 기분이 나쁠 거예요. 기분이 나쁠 겁니다. Okay? So, mamaya may review po ulit tayo ng mga conjugation, especially yung mga yung may mga verb stem. So, yung mga verb at adjective po na may spelling, iba po ang conjugations nila. Okay? Mamaya po, mako-cover naman natin or mare-review po natin, especially sa mga old students ko na alam nyo na po ang mga irregular conjugation. So, right. Yan po mga antonyms. So, lahat po ito actually ay mga antonyms na. So, lahat po ng nasa top row natin ay antonym ng bottom row. Kung pansin nyo po, antonyms po silang lahat. Okay, next. 기쁘다. To be pleased. Oh, ang saya. May love letter siya. Oh, 기쁘다. Yan siguro ang feeling pag may nagmamahal. Joke lang. Okay. 기쁘다. To be pleased. Or to feel happy. To feel joyful, of course. So, 기쁘다. 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 So, 기뻐요. 기쁩니다. Yan po ang present tense. 기뻤어요, 기뻤습니다. Past tense, 기쁠 거예요, 기쁠 겁니다. Future tense. And to be sad, 슬프다. 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 To be sad, 슬프다. Present tense, 슬퍼요. 슬퍼요. 슬픕니다. 슬픕니다. So, present tense po yan. Next, to be pleasant. Ito, yung to be pleasant, 즐겁다. May isa pang translation po ako dito. To be pleasant or to enjoy. Meron din pong meaning ng 즐겁다, meaning to enjoy. Hindi siya pleasant. Well, it means pleasant naman din. Pero to enjoy. De. So, may expression din kasi yung iba sa Korea. De, 즐기세요. Enjoy your time. De, 즐기세요. 즐기세요. So, 즐기세요, enjoy. So, please enjoy, 즐기세요. Pag papasok ka na sa sasakay mo na ride sa amusement park. Yan po ang feeling na 즐기세요, please enjoy your time there. O, enjoy. O, diba? Yan po ang feeling na pleasant naman, pero it also means enjoy. So, 즐겁다. So, she's enjoying her free time. Wala siyang ginagawa. Iinom lang siya ng kape. So, of course, this also gives enjoyment. O, yun. So, 즐겁다, 즐거워요, 즐겁습니다, ang present tense. Again, ipa-practice po natin ulit ang irregular conjugation. Next, to be tired.
피곤하다. 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 tapos present tense, 피곤해요. Or 피곤합니다. So, 피곤해요, 피곤합니다, to be tired. Ito ang feeling ko talaga after work na. Or pagkagising ko lang. 피곤해요. I'm so tired. 피곤해요. Ayan po, yung opposite naman. 피곤해요. Oh, Rosie Illustrissimo. Rosie 씨, 감사합니다. Thank you po for the 50 stars. Wow! Sobrang saya naman. Thank you so much. 감사합니다. Oh, si Quincy. Hi, Sam. Salamat sa mga lesson mo. Dami kong natutunan. Nagamit ko talaga at bunga. KLT Passer! Queen Baklaishi, 축하합니다. Congrats on passing po. Wow, ang galing. Thank you so much for the compliment po. Wow! Good luck po sa next steps niyo po. Yay! So, I'm hoping na lahat po na nanonood ngayon will also be passer, kagaya kay Queen Baklaishi. Alright, so let's continue guys dito sa ating vocabs. 신나다. 신나다. 신나다, to be excited. Oh, 신나, 신나. Oh, excited ka na. Manonood ka na ng movie. Or excited ka na. May makukuha ka ng regalo. 신나, 신나, 신나다. So, 신나요, 신납니다. To be excited. And, siguro opposite nun. Siguro opposite sila, no? Opposite sila. Kasi pag excited ka naman, meron din na medyo sleepy ka because you're bored. So, 졸리다. 졸리다 is to be sleepy. So, naantok ka na. 졸려. 졸려요. 졸려요. 졸리다. 졸립니다. To be sleepy. 졸려요. 졸립니다. Okay, tas dito sa baba, meron din po tayong mga extra feelings, extra moods. Let's read. To be lonely, 외롭다. 외롭다. 외로워요. 외롭습니다. To be lonely, 외롭다. 우울하다, to be depressed. 우울하다. 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 So, pag present tense, 우울해요. 우울합니다. To be depressed. Okay. So, there are people who are actually feeling depressed. So, if you are one of those people, kaya mo yan. Alam ko na wala pong bearing minsan ang mga words ng ibang tao, but I do hope na kung may pinagdadaanan kayo, you will be able to get through it po. Okay, next, to feel refreshed, 상쾌하다. 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 So, 상쾌하다, to feel refreshed. 상쾌해요, 상쾌합니다, to feel refreshed. Ayun, ang sarap ng feeling nun, no? Kakashower mo lang. 상쾌하다. Or, kakainom mo lang ng malamig na drink. Ito, kagaya ng aking tubig. Water break lang si Sonsing Nim. 상쾌하다. Okay, so to feel refreshed. Next, 행복하다, to be happy. 행복하다, 행복하다, 행복해요, 행복합니다. To be happy. Alright, so yan po mga 기분과 감정, feelings and mood. 기분과 감정입니다. Okay, ito po yung mga example sentences, no? Kasama po pa rin sa chapter 15, page 178. It's the same chapter page, pero ito po yung mga example sentences. Ito po kasi wala pong kasamang audio, ito. So, I will read it for you. May translation naman dito. I will read it po. Number 1, 시험을 잘 쳐서 기분이 좋아요. isa pa, 시험을 잘 쳐서 기분이 좋아요. Okay, so I feel good because I've scored well sa test. Number 2, 친구한테서 편지를 받아서 정말 기뻐요. Okay, one more time.
친구한테서 편지를 받아서 정말 기뻐요. Ayun. So, I'm very happy because I've received a letter from my friend. So, 친구한테서, 한테서, from a person. So, from my friend. So, 친구를 받아서 because I received a letter. Kanino? From my friend. 정말 기뻐요. I'm very happy. Next. 시험을 못 쳐서 기분이 나빠요. One more time. 시험을 못 쳐서 기분이 나빠요. So, I feel bad. 기분이 나빠요 because I did not do well. I was not able to do well sa 시험. 시험을 못 쳐서 기분이 나빠요. 영화가 너무 슬퍼서 울었어요. One more time. 영화가 너무 슬퍼서 울었어요. So, the movie was so sad. Dahil ang sad ng movie, 울었어요. I cried. 울었어요. Okay, next. 일을 많이 해서 피곤해요. isa pa. 일을 많이 해서 피곤해요. I'm tired because I've been working a lot. 일, mga work, 많이, a lot, 해서, because. So, because I'm doing a lot of work, because I do a lot of work, 피곤해요. I'm tired. And last, 어제 잠을 못 자서 졸려요. isa pa. 어제 잠을 못 자서 졸려요. So, 어제, yesterday, 잠을 못 자서 because I could not sleep well or because I could not sleep, 졸려요. I'm sleepy. May tanong po yung isa na nag-comment dito si Vergara Rimando Julius C. Yung sangkwehata po, pag gagamitin po sa sentence, lalagyan pa rin ba ng gipuni sa unahan? Ang meaning po kasi ng sangkwehata is to feel refreshed, to be refreshed. So, kung ang feeling mo is you feel refreshed, I think pwede naman. But usually, you have to describe an action po. Like for example, 이 주스가 상쾌해요. This juice is refreshing. Yan po. Okay, wait lang. Naghanap po kasi ng tamang example para sa 상쾌하다. 잠시만요. ito. isa. 등산하니까 상쾌해요. Because I go hiking. I feel refreshed. So, yan po ang feeling. So, ang 상쾌하다, yan po ang feeling mo. So, pwede po kayo maglagay ng 기분이, pero pwede na rin hindi. Kasi yan na po ang meaning. Kagaya ng 피곤해요 or 졸려요. Yan po yung mga feeling mo na eh. Hindi na kailangan na maglagay ng 기분. Kung pansin nyo po, lahat po na may 기분 is only 좋아요 at 나빠요. Kasi 기분이 좋아요, my feeling is good. 기분이 나빠요, my feeling is bad. Pero hindi siya specific po, no, kung anong klaseng feeling. Kasi ang daming happy feeling, ang daming bad feeling. Tama po? So, dito, 피곤해요, 졸려요, 상쾌해요, 기뻐요. These are all specific feelings na. So, hindi na kailangan maglagay ng 기분. So, you can already start describing kung anong action na ginawa mo, kung anong event po ang nangyari to give you that feeling. Okay? So, kagaya nito, yung feeling refreshed kasi, ang feeling refreshed po, nakainom ka ng
ng malamig na drink sa mainit na araw, or nag-exercise ka kasi you also get the refreshing feeling po after an exercise, or pag nasa labas ka, fresh air, di ba? Ayan po ang feeling. So, no need to put anymore. So, hindi na po kailangan maglagay ng kibuni kasi specific na po siya. Okay, so let's move on sa next na po natin. Ito po, dialogue na siya. So let's listen to the dialogue po. I-breakdown po natin before moving on sa grammar po. Meron po tayong grammar, which is ito po, yung naka-blue, meaning because or reason. So play ko po muna ang dialogue, track 50, nasa page 177 po. And then, moving on na tayo sa grammar. 대화 2. 오늘은 날씨가 참 좋네요. 네, 요즘은 날씨가 따뜻해서 기분이 정말 좋아요. 수루 씨는 봄을 좋아해요? 네, 저는 봄을 가장 좋아해요. 투안 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요? 저는 겨울을 가장 좋아해요. Okay. So, yan po ang dialogue natin sa chapter 15. Breakdown lang po natin. 오늘은 날씨가 참 좋네요. So, 참, very. So, ang dami po nating adverb na very. Hindi lang po 참. Meron din tayong 너무. Meron tayong 매우. Meron tayong 진짜, 정말. Marami tayong very. So, sa next slide po, I think sa next slide po, may mga examples po ako ng mga very words. Kung ano po yung difference ng mga nun. So, explain ko po in a little bit. Breakdown po muna natin yung ibang part ng dialogue po. 네, 요즘, 요즘은, these days, recently, these days. 요즘은, 날씨가, weather, subject particle. So, pag may subject particle, alam natin na ito ang subject. Ito po ang tinutukoy ng mga adjective or verb. So, ano ang adjective natin? 따뜻하다. 따뜻하다, to be warm. May bagong grammar po tayo sa chapter na to. 따뜻해서, 따뜻해요. Imbis na 따뜻해요, yung yo naging sa. Ang meaning ng sa, same lang po sa 그래서. Therefore, 그래서, because, the reason is, 따뜻해서. So, because it is warm, yung weather natin, 기분이 정말 좋아요. So, my feeling has been very good. I feel good. Diba? 기분이 정말 좋아요. Bakit? 따뜻해서. Ano ba yung 따뜻해? Yung 날씨. Okay? So, ganyan po tayo. Minsan, mas madali pa na magbasa po tayo from the back to the front ng sentence eh. Okay? So, yan po yung Korean structure ng, Korean sentence structure po. Minsan, mas madali po na mag-translate galing sa dulo ng sentence pa start ng sentence. Okay? Next. 수루 씨는 봄을 좋아해요. So, nagtatanong siya, do you like 봄? Ano ba ang 봄? Spring. So, we have spring, summer, fall, and winter. I think sa chapter 15 part 1, na explain naman po yung mga iba't ibang season nila. 수루 씨는 do you like 봄? Do you like spring? 사비 ni 수루 씨, 네. Yes, 저는 봄을 가장 좋아해요. 가장, same lang po sa 제일, meaning the most. So, I like it the most. So, sa 4 na season, 가장 좋아해요 ang 봄. So, pinakagusto niya sa lahat ng mga available seasons ay 봄. Okay? So, same lang po sa 제일, ang 가장, the most. 투한 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요? 무슨 is question word po siya. Yan po, what kind of. So, nagtatanong ka, 무슨 계절? Kasi ang 계절, season. Hindi lang naman isa ang season. Ang Pilipinas kasi, 2 lang ang season natin. Dry, wet. Yan lang ang seasons natin. Sa ibang bansa, may spring, winter, summer, at fall po sila. Kaya, doon,
pag gusto nyo po magtanong kung what kind of, kasi may mga options. So, musun 계절, you can ask what kind of food do you like? 무슨 음식을 좋아해요? Kasi ang daming klaseng 음식, 'di ba? May Korean, Japanese, Chinese, American. So 무슨 음식을 좋아해요? There's also other category. Do you like savory, sweet, spicy? So 무슨 음식을 좋아해요? So you can ask, no, well, what kind or what type. Oh, Nico Santos si, 감사합니다. Thank you po for the 35 stars po. Nico Santos si, appreciate po. I appreciate the support po sa lahat. Thank you so much. Yay! Thank you! Pa-shoutout daw si Tinshi kasi willing to learn Korean daw siya. 네, 안녕하세요. 환영합니다. Welcome to the channel. Okay? So, 무슨 계절? So, what kind of seasons or which season? Kasi 4 sila. So, which season do you like the most? 무슨 계절을 가장 좋아해요? 저는 겨울을 가장 좋아해요. I like 겨울. I like winter the most. Wow! 99 stars! Jacob, Jessel, Jenny, C. Wow! 감사합니다! Thank you so much po! I appreciate it so much. Wow! May stars party na daw. Nagsimula na yung stars party. Okay? Again, hindi naman requirement na mag-send po kayo ng stars, guys. But if you choose to send stars, I really truly appreciate it po. Malaking tulong din po yan sa akin at sa mga ibang creator dito sa Facebook na mga nagtuturo din ng Korean. Right? So, when you send to us stars, alam ko kung gaano kalaki po ang halaga sa amin yon. You are bringing us one step closer sa aming mga goals and we appreciate it po. Thank you po ulit, Jacob, Jeza, Jenny, C. 감사합니다. Thank you so much. Okay, so, dialogue 2, we're done here. So, na-breakdown naman po natin ng konti. So, here, may page lang po ako. Wala po ito sa libro. Ito po ay gawa lang ni Son Jing-nim kasi for sure maraming magtatanong dito tungkol sa very. Ay, Ella Joyce, good evening po ma'am kami. Ang tagal ko pong hindi na nakapanood ng live mo, ma'am. Hello, welcome, long time. 안녕하세요. O, Robby rin si ne. 안녕하세요. So, here, very. Ang dami nating words kasi na very ang translation. Lahat ng word po na to, very ang pwedeng translation po niya. Basahin ko lang po ha. 굉장히, 굉장히, 참, 참, 아주, 아주, 매우, 매우, 너무, 너무, 진짜, 정말, 진짜, 정말. Okay, so ito lahat po yan ay matatranslate nyo po into very. Okay? So, ngayon, maraming nagtatanong, ano ba ang diferensya nila? Minsan mahirap kasi na i-explain through words ang differences, pero may konting translation. 안녕하세요. Pwede daw humabol yung iba? Yes po, pwede po kayong humabol. Ngayon, ayun, so ito pong lahat, if I try to translate it differently po, ito naman po yung ibang translation nila. Pero may napansin din po ako sa lahat ng mga words na yan, mga adverbs na ito. These adverbs, by the way, dapat ang kasama po ay mga adjective or mga verb, right? Kasi these words po cannot be complete. Hindi po sila kompleto kung walang adjective po na kasama. Okay? So, ngayon, ang pagkakaiba po nila, I noticed, is that some are more formal and some are less formal. So, ngayon, inarrange ko po sila para makita nyo po dito sa left side ng ating page, more formal ang nasa taas. So, when you hear these words po, more often than not, ginagamit po sila sa mga more formal situation or, ayun, more formal situation nga po. Tapos, pag less formal, nandito po sila.
Okay? So, ang 굉장히 is a more formal word. Kasi tingnan nyo naman po yung translation. Extremely, greatly, immensely, more formal, I think, ang meaning nito. Dayan, nilagan parehas si, oh, hello po, annyeonghaseyo. O si Dayan, she's one of my Hangul private class students po. Annyeonghaseyo. Thank you so much. Thank you sa 99 stars po, Dayan si. 감사합니다. Wow, thank you sa aking students. If you're here po, yung mga private class students ko po, 안녕하세요. Hi guys. Okay, so 굉장히, 참, 아주, I think these ones are more formal, I guess. But, don't take my word for it. Napansin ko lang po yung paggagamit nila. It's in more formal situations compared to the others. Because you will never hear 진짜, 정말, or 너무 sa very formal situations po. More often, yung mga 참, 굉장히, I would see and hear them used in formal situations. Tapos, pag mas formal siya, the less you will hear it every day. Kaya may isa pa po akong degree dito. Ito po naman, used sometimes. So, it's still used. Hindi ko sinasabi na hindi siya ginagamit, pero it's still used, not as often as the others. Okay? So, used sometimes. Tapos ito naman ay used daily. So, tingnan mo naman, opposite po. The more or less formal, the more or less ginagamit siya sa daily conversational. So, sa conversation po. So, nabasa ko na rin po yung ibang comments ng mga native Koreans na hindi sila madalas gumagamit ng mga 참 or 굉장히. 굉장히 really depends po. Depends on how you're talking. So, if you're in more formal situation, of course, gagamitin nila to. But, everyday, sa everyday situation, sa kung gusto mo gumamit ng very na word, 진짜, 정말, 너무, ito po talaga ang madalas ginagamit nila. 너무, 진짜, 정말, very, 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 very common po itong lahat. Okay? So, I'm not saying na hindi mo dapat gamitin yung iba kung hindi formal ang situation, but then again, it really depends sa ating situation po, kung saan po kayo. So, may mga example sentences po kayo para makita nyo lang. 처음 일을 담당했을 때 굉장히 혼란스럽습니다. 와! Jency! Kamsahamnida! Oh, grabe ka, Jency. Nagsisend po kayo ng mga stars. Sure po kaya baka nauubusan na kayo ng stars. Char. Thank you so much, Teacher Kami, sa time at effort nyo po para magturo dito sa amin ng free. You're very welcome po, Jency. At maraming salamat po sa 50 stars. Kamsahamnida! Thank you po! May additional comments, si Kim Montesa, I have a Korean friend po, and I always hear these words like 진짜 and 정말. Sabi ko sa inyo used daily, oh. Nasa used daily, yung 진짜 and 정말. You will always hear this every day. Kaya po, dito po sa left side, kita nyo naman po, pag less formal po siya, the more often the Korean will use it. Kasi hindi naman po siya masyadong formal. We don't always want to speak formal, no? So, ayan, palagi nilang ginagamit to. Okay, so, when I handled work for the first time, it was extremely confusing. 굉장히 혼란스럽습니다. It was extremely, greatly, immensely confusing. Ayun. Oh, yung ginamit po niya. Oh, sa K-drama din po yan din, lagi kong naririnig. Tama! Oh, Carl Johnsi, kamsahamnida. Thank you so much po for the 35 stars. I appreciate it po. Grabe naman kayong daming star senders today. Stop it! Char, joke lang. Teacher, kailan po kayo nagkakaroon ulit ng online class? Ayun, may sa magbabasa at magsulat. I'll make announcement na lang po, Jelixy. Thank you for asking po. Si Ramel Shi, nagsend na lang po siya ng star ornament. I appreciate it po, Ramel Shi. Kamsahamnida. Okay? So, dito po yung mga examples natin. Balik po tayo dito. 참. So, 참, really, truly, or
quite. So, pag tingnan mo naman yung mga translation nito, no? Yung mga translation nila, it really does sound more formal compared to the others. So, dito, 참, 오늘 업무에 참 잘했네요. You did quite well in today's task. Very formal word ang 참. So, actually, itong 참, I think more of the older generation are using 참. Pag ang mga bata gumagamit ng 참, it's really for emphasis na they are more mature than you. Junik Sushi, 감사합니다. Thank you for the stars po. Junik Sushi, 감사합니다. So, ito yung example daw, sabi ni Min Yunji, she likes the example for aju. Okay. So, sa aju, so or exceedingly, aju, I notice, is more of a positive expression. So, ang aju, you will always see na ang kapering po niya na adjective is a positive adjective. Wala po kayong makikita na aju na negative. Okay? So, aju is a very positive adverb po. 17이 아주 좋아요. So, 17 is so good. So, 아주, so good. Or, I like SBT 17 very much. 아주 좋아요. Kaya, meron ding kanta ang 17, 아주 nice. Ayun. So, 아주 nice po, again, is a positive adjective. Ang nice po is a positive adjective in English. Kaya, 아주 nice works well together. So, aju is a positive expression po ang kapartner niya. Okay, next ang 매우. 매우, hindi po yan 매우 na spicy. Hindi yan spicy. Ang 매우 is greatly, really, or truly. Okay, similar to 참. So, greatly, really, truly, 날씨가 매우 춥습니다. So, the weather is very cold. 날씨가 매우 춥습니다. I think itong 매우, you will probably see sa mga exam. 매우. Bakit? Kasi ang mga beginner, they always know the 너무. Ito po. 너무, 진짜, 정말. Ito po yung mga first few adverbs na alam ng mga Korean learners. But the 매우, often, hindi nila alam. So, they're testing you. Alam nyo ba ang 매우 na vocabulary? So, 매우 is a very word. Very din ang translation. Greatly, truly, really. 매우. Very lang po ang translation niya. 매우. Next. 너무. So, 너무 can be a lot. So, or too much. So, ang 너무 po, sort of opposite po siya ng aju because ang 너무 also has a more negative expression because of the translation of too much. Ang 너무, too much. Okay? So, Koreans use this expression for all, whether negative siya or positive siya. 너무 is used all the time. Pero kung strictly speaking po tayo, ang 너무 is more opposite ng aju, na 너무 is because of the meaning na too much siya, it can be negative. Oh, 너무 어려워. It's too difficult to the point na gusto ko nang umiyak. So, 너무. 너무 po is more negative but is used all the time, every day. 이 식당의 비빔밥이 너무 맛있어요. So, the bibimbap of this restaurant is so good. Gusto ko nang umiyak. Parang ganon. Yan ang feeling ng 너무. Too much po siya. Wow! 감사합니다. Bell Forgatillo 씨. 감사합니다 for the 99 stars. Diyos ko Lord. Ang dami nagsisend ng stars. So, nakakagulat. 감사합니다. Thank you so much po. 감사합니다, Bell 씨. And then last na yung 진짜 at 정말, really, truly, really po ang 진짜, 정말, 진짜 어려워요. It's really difficult. Or, kung nagulat ka sa bagong information, 진짜? 정말? 진짜? Totoo? Talaga? So, it can have the meaning of very, it can also have the meaning of really, or truly. Okay? 진짜, 정말. 진짜, 정말. 진짜요? talaga? 진짜요? Is that true? Kulang pa ng isa pang star, sabi ni Kimsey. Pero I'm very happy sa mga nagsisend ng stars, whether 10 stars man yan or 99 stars. The fact na gusto nyo po mag-send sa akin, thank you so much po. Okay, so nandito na tayo sa
page 197 ng chapter 15, we're talking about the asa, asa. Asa, asa. So, may correction lang po ako dito. Napansin ko lang na mali po ang libro. Yung minsan dito sa libro, mali ang instruction, mali ang sagot. Dito naman, mali ang grammar instruction. Diyos ko. The last vowel of the stand is a vowel other than a or o. It should be o. Frustrated si Sonsing Ning kasi once na nakita ko yan, hala! Yung, kung sino yung nag-edit ng libro na to, hindi sila nag-edit ng maayos. So, that should be the o vowel, not u. So, kung hawak nyo rin po ang libro, kung may physical book po kayo, please check that part. Dapat u vowel po yan. Gyroncy, thank you for the 100 stars. Okay. So, again, pag nakita nyo po yan, dapat o vowel yan. Okay. So, asa, asa. So, ano ba ang meaning ng asa, asa? So, you put verb or adjective dito. So, dapat may verb or adjective dyan. Ituturo ko naman po sa inyo kung paano i-conjugate ng tama. Ma'am, wala po sa book ko po, ma'am. Reginger, si? Kung hindi po, kung wala po yan sa book nyo, baka old version ang hawak nyo. Revised version ang hawak ko ngayon. Okay? So, itong asa also is expressing the reason or the cause for an action or a state. So, we're talking about because. So, ang translation po kasi nito, itong asa also, is because. So, nasa because lang naman po tayo. So, because of this verb, because of this adjective, dun sa second part ng sentence, may nangyari. Sa second part, may bagong condition or may for whatever event na nangyari dito because of the first part. So, dahil dito sa verb adjective, may nangyari. Yan lang po ito. So, because, asa, also. This is meaning number 1. Okay, so this is the meaning number 1. There is a meaning number 2. It's a sequence of events grammar. Same grammar, different meaning. Pero nandito lang muna tayo sa because. Ngayon, pakita ko po sa inyo kung paano i-conjugate ng asa, asa, heso. If you watched my video na chapter 8, kung napanood nyo na po ang chapter 8, nasa YouTube channel ko lang po ang chapter 8, you already know how to conjugate ng ayo, ayo, heyo. Kung may mag-comment dyan na hindi pa kayo marunong, please watch chapter 8. So, chapter 8 sa YouTube or dito sa Facebook, meron naman. But, for review, rule number 1, pag ang stem mo ang nag-e-end sa a or o vowel, lagyan mo ng a. So, ano ba ang stem? Ano ba yung sinasabi kong stem? Bago magda is your stem. Bago magda is your stem. Bago magda. So, before da, these are all of your stems. So, all of the part ng dictionary form ng verb or adjective, lahat po sila may stem plus da. Okay? So, kada. So, part po siya ng rule number 1. Kada is to go. Sorry, wala pong translation, no? So, kada to go, boda to see. Kada. Step 1, remove da, lagyan ng asa. So, ga-asa. So, remove the extra a, gasa. Oh, tantan시. 잘했어요. So, kung alam nyo na po ang ayo, oyo, heyo rule, change the yo to sa. Change yo to sa. Yan lang po. So, dito, kada, ga. So, remove da. Yan lang po ang first rule natin. Sa dictionary form, remove da. So, lahat po sila may a vowel, or ito naman po may o vowel. Kaya kasama po sila sa rule number 1 because this is your condition. Kailangan nyo po ng a or o vowel. So, kaso. Next, boda. Boda, bo plus asa. Bo asa. Boa ay pwedeng mag-combine maging buasa. 영화를 봐서 because I watch a movie. 영화를 봐서 기분이 좋아요. Because I watch a movie, I feel good. 영화를 봐서 기분이 좋아요. 'Di ba minsan may mga favorite movie po tayo?
디즈니, so Disney movie. 디즈니 영화를 봐서 기분이 좋아요. Because I watch Disney movie, I feel good. 디즈니 영화를 봐서 기분이 좋아요. Or, may isa pang example, gaso naman ang gamit natin. 한국에 가서 기분이 좋아요. diba? Because I go to Korea, I feel good. 한국에 가서, because I go to Korea, 한국에 가서 기분이 좋아요. I feel good. Because I go to Korea, I feel good. So, ang rule number 1, following rule number 1. Rule number 2, stem ends with any vowel except a or o. So, except. Basta a or o vowel, rule number 1 sila. The rest, nandito sa rule number 2. So, mokta, for example, mokda to eat. Tanggalin natin yung da. So, may mok po tayo. Mok, so, pinagsama, 먹어서. 비빔밥을 먹어서. 살쪄요. Medyo exage po yan. Because I eat bibimbap, I gain weight. Char. Hindi naman mangyayari yan, but that's just an example naman po. Or, ice cream을 먹어서 기분이 좋아요. Because I eat ice cream, I feel good. Favorite ko kasi ang ice cream. So, ice cream을 먹어서 기분이 좋아요. So, that's another good example. 먹어서. Next, 주다. So, 주 is also not a, not o. So, part of rule number 2, 주다. 주어서, 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 주어서. So, 줘서, because of giving. 선물을 줘서 기분이 좋아요. 친구한테, to a friend, 선물을 줘서, because I give gift, 기분이 좋아요. I feel good. 친구한테 선물을 줘서 기분이 좋아요. Because I give my friend a gift, I feel good. 줘서. So, yan po ang rule number 2. Last, rule number, dapat 3 yan? Ba't 2? 3 dapat to. Okay. So, rule number 3, hada verb. So, lahat ng may hada. Okay, ito lang po yung iba sa 1 and 2. Kung a, ending siya. Pero, ha ang ending niya. Hada verb, rule number 3 agad. So, yoso rule, but technically nagiging heso lang siya. So, I'll show you. Hada is to do. Ha, ang stem. Hayoso is the combination po. Ito po yung idadagdag natin, yung yoso. Yoso sa ha. So, hayoso. Hayoso. So, hayoso, pag kinombine kasi yung hayoso, nagiging heso. Kaya po may yoso rule. Yoso plus hada becomes he. So, hayo becomes he. Hayo becomes he. So, hayoso is also the same as heso. But, minsan, hindi naman kailangan. Minsan, mas madali na lang po na yung hada, heso na lang. Hada, heso. Hada, heso. For example, to work. Il hada. Il plus heso. Il heso. Ayun, mas madali. Less steps compared to this one. So, pwede na lang hada to heso. Kagaya ng hada to heo, hada to heso na lang po kayo para mas madali. Il hada, il heso. Because I work, 내일 일해서 시간이 없어요. Because I work tomorrow, I have no time. 내일 일해서 시간이 없어요. Or, 내일 일해서 벌써 피곤해요. Because I work tomorrow, 벌써, already, 피곤해요. I'm already tired. Hindi pa nangyayari ang trabaho mo, pero pagod ka na. Alam mo yung feeling na yon? Sunday pa lang, pagod ka na kasi malapit na ang Monday. Yan po ang feeling. Alright, so that's just a funny example. But again, the purpose po, aso, oso, heso, is to give the reason. So yan po ang reason sa second part ng sentence mo. Okay, so sa mga iba na kailangan ng tulong sa conjugation, meron po akong video sa YouTube. Ayun, pinaplug ko na ang aking YouTube channel. Again, thank you kung nakasubscribe ka na kasi helpful din po ito. Pag may ads po, please understand.
Kung may ads na po kayo na nakikita sa aking channel, that's just how the world works. Kailangan ko po mag-ads para may mapapasok na po sa aking YouTube. So, okay lang kahit hindi po kayo magbayad sa akin. Ayan, si YouTube na lang magbayad. Okay? So, again, sa YouTube channel ko, sa Kami Teaches Korean, you can go to irregular conjugations na lesson. Naka-taglish naman po yan. Naka-explain na po kung paano i-conjugate lahat yan. The 7 irregular conjugation rules. Chan, Gerald C, nakasubscribe na daw siya. Thank you so much. So, pinaplug ko lang po. Bakit? Because, ituturo ko lang po ulit kung paano i-conjugate ang mga irregular. Just for review po. If you already know how, very good. Pero sa iba na first time nila ma-encounter ang mga irregular conjugations, this is the class for you. So, adjective. Usually, mga adjective po ang may Usually, but not all the time. Thank you, Centered She. Nakasubscribe din. Thank you. So, adjective. So, we have these adjectives na part po siya ng vocabs list natin, no? So, gipuda, to be pleased or to enjoy. Sorry, dapat may to enjoy din yan na translation. So, to enjoy. So, to enjoy po. Yan. Okay. So, dalawa po sila. Okay. So, gipuda, to be pleased or to enjoy. Ay! Sorry. Hindi, sa 즐겁다 pala. Nasa next page yun. Pagod na ata si Sonsing Nim. Pasensya na po. Pasensya na. 기쁘다 is to be pleased. You're right. This is it. Pansit. So, 기쁘다 to be pleased, 나쁘다 to be bad, 슬프다 to be sad. So, ito po lahat sila may So, paano natin i-conjugate? So, the rule for conjugation sa a-o-yo rule, ayo-oyo, first, remove da. 기쁘다, remove da. So, natitira na lang po yung 기쁘. Remove So, 기쁘. Wala na po kasi yung vowel sa ilalim. Wala na yung vowel kasi. So, gipu. Tapos, nasa rule number 2 siya. Bakit siya rule number 2? Kasi may E vowel po dito. E vowel is rule number 2. Any other vowel except A or O. Any other vowel naman ang E So, E will follow the rule number 2 plus oyo siya. So, itong oyo, i-combine nyo na lang po sa P. So, gipoyo. Gipoyo. Tapos sa because or the reason grammar natin, yung asa, osa, following the same conjugation rule, pero yo replace with sa. So, 기뻐서. 기뻐서. 지금 너무 기뻐서 뛰고 있어요. So, because I feel so happy, I feel so pleased. So, 너무 기뻐서, because I feel so happy, because I feel so pleased. 뛰고 있어요. I'm running. 뛰고 있어요. Okay? So, 기뻐서. Because I feel happy and pleased. 기뻐서. Or kung may magtanong, bakit ka nakangiti? May nangyari ba? Well, 기뻐서. Because I'm happy. Because I'm pleased. Ayan. So, you can give the reason na it's because I'm happy, I'm pleased right now. 기뻐서. Okay? Next, 나쁘다. Paano natin i-conjugate? 나쁘다, remove da. 나쁘, remove 나쁘. Nawala kasi yung vowel. So ano na yung mangyayari dito sa 나쁘? Rule number 1 daw. Bakit? Ang a vowel na natitira dito, a vowel is part of the rule 1. So, add ayo. Kaya ang 나쁘다 becomes 나빠요. 나빠요. So, 나빠요 becomes 나빠서. 기분이 나빠서 말을 안 해요. 기분이 나빠서 말을 안 해요. Because I feel bad. 기분이 나빠서 말을 안 해요. I don't talk. 기분이 나빠서 말을 안 해요. Joke lang yan, guys. I don't feel bad. So, 나빠서, yan po, because I feel bad or because bad. So, whatever is bad, 나빠서. Last, 슬프다. To be sad. So, 슬프다, remove da. 슬프, nawala yung instruction. Remove So, matitira na lang yung 슬프. Wala kasing vowel, right? So, 슬프.
So, anong rule to? By vowel tayo. So, vowel will follow rule number 2. So, So, combine oyo sa natitirang piup consonant. 슬퍼요. Or remove yo, going sa 슬퍼서. 친구가 슬퍼서 저도 슬퍼요. Because my friend is sad. I'm also sad. 친구가 슬퍼서 저도 슬퍼요. diba? So, dahil sad si friend, sad ka na rin. 슬퍼서. So, you're giving the reason, right? So, because of this first event, also, the second event is happening. So, dahil sad si friend, sad din ako. Or dahil sad si friend, masaya ako. Then you're called a psychopath. Okay, so yan po ang irregular conjugation. Ito naman po, BUP irregular conjugation. We will only go through 2 irregulars po. 2 irregular conjugation lang po today. So, 즐겁다, ito po talaga yung sinasabi kong to enjoy. Kaya nalito ako bakit nawala yung to enjoy. Nasa second slide pala, no? Yung to be pleasant and to enjoy ang 즐겁다. 외롭다 is to be lonely. 덥다 is to be hot. Okay. So, 즐겁다, BUP irregular. So, lahat po ng mga, hindi naman lahat. Okay? So, we have regular BUP verbs. Pero ito po ay mga irregular. So, there are some that are regular. Ito po yung mga irregular. Okay? So, yung mga irregular, more often, 98% mga adjectives sila. Okay? So, 즐겁다. 즐겁다, remove da. Okay? Rule number 1, remove da. So, first step rule ng irregular conjugations is to remove the da. 즐겁, replace BUP with U. May replacement tayo. Replace BUP with U. So, tinanggal ko yung BUP dito sa ilalim, nilagyan ko siya ng U syllable. So, 즐거우. So, ngayon, the 즐거우, conjugate nyo po ang 즐거우 as normal. So, ang U, pag may U tayo, dahil U vowel siya, it follows the rule number 2. So, plus oyo. So, 즐거워요 na siya. Parang siyang joyo. Juda, naging joyo, edi 즐거우 becomes 즐거워요. 즐거워요. Yung yo replace with sa, so you're now giving reason. 즐거워서. 놀이공원이 즐거워서 너무 행복해요. Yes po, these are present tense po, Darwin Shi. I'm talking about present tense po. Lahat po yan present tense. So, 즐거워서, 놀이공원이 즐거워서 행복해요. Because it was so because it was so pleasant, yung amusement park. I'm happy. 놀이공원이 즐거워서 행복해요. Because it was so enjoyable, it was so pleasant, it was so fun, 즐거워서 행복해요. Okay? So, 즐겁다 becomes 즐거워요. Next, 외롭다. 외롭다, remove da. Replace BUP with U ulit. So, yung 외롭, naging 외로우. So, yung 외로우 plus oyo, 외로워요. So, 외로워요, remove yo, replace sa. So, naging reason na siya because 외로워서. 지금 외로워서 슬퍼요. Because I feel lonely. I'm sad. 지금 외로워서. Because I feel lonely. Because I'm lonely. 지금 외로워서 슬퍼요. I'm so sad. Ay, nagbo-voice acting na si Sonjing Nim. So, 외로워서, because I am lonely, because it is lonely. Hirap pa din talaga utak ko. Jericho si, kung nahihirapan ka na, i-turn off mo na itong live. Magpahinga ka muna. Okay? Wala na po tayo magagawa dyan. Kung sumasakit ng ulo mo, don't force it. Stop watching na. Last, 덥다, to be hot. So, meaning mainit po ang panahon. So, or mainit. 덥다. 덥다, remove da. 덥, replace BUP with U. So, 더우 plus 어요. 더워요, 더워요, 더워서. 여기 더워서 땀이 나요.
So, because it is hot. 땀, pawis, 나요, comes out. 땀이 나요. 지금 더워서 땀이 나요. So, because it is hot, 땀이 나요. So, the 땀 is coming out. So, I'm sweating. So, dahil ang init, I'm sweating. So, 더워서 땀이 나요. Alright? Ano pinagkaiba ng yo at sa? Okay, explain ko lang po. What I'm explaining here, ang ayo, oyo is present tense po. So, this is present tense. Kung hindi nyo pa po alam ang present tense, nasa chapter 8 po ng book 1. Ang chapter 15 po, we are talking about because and reason. We're talking about because or reason. If we go back sa, nasa slide po na yun. Yan. Nasa Munbop E po tayo. Nasa Grammar 2 po tayo. So, talking about because. So, ang pagkakaiba po ng yo sa yo is just the ending for present tense. You're just talking about statement lang. Statement lang po siya. You're not giving any reason. It's just a statement. So, kung ang sabi niyo po ay 즐거워요, it is pleasant. 즐거워서. Because it is pleasant. Ayan po yung main difference po nila. Ayo, oyo is just the statement na present tense po yan. Again, present tense. Nasa present tense po ito. Ito naman po is giving the reason. So, meaning you have to put one adjective or verb here para makomplete nyo po yung sentence. So, pag may aso, oso, your sentence is not complete. Dapat po may second part po dito. Grabe, first time ko nito nakaka-nosebleed po. JJ Ventura Shi, kung nakaka-nosebleed po itong chapter, stop watching. Okay, so kung sumasakit ng ulo mo, nagno-nosebleed na po kayo, please stop watching, go to the first video. Okay? Sorry po kung medyo mahirap na po ito, but the conjugation rules naman, part po ng chapter 8. Okay? So, pwede naman po kayo mag-stop watching muna ha, kung masyadong mahirap po muna yung lesson. Okay? Ma'am, hirap po talaga ako sa conjugation po, ma'am. Salamat po, nadagdagan na naman po ako ng kaalaman. Tapos sa conjugation. Oh, you're welcome po, Reginger C. Kaka-stress ng glue. Haha! Kaya yan, kapit lang, sabi ni Winong Inoshi. Yes, kaya nyo naman po, guys. But of course, if you need to take a break, I will always advocate na dapat take a break. Nung nagsabi ako, stop watching, ang daming nag-stop eh. Alright, so here, nasa page 179 na tayo. Let's practice na po ang asa. So, using yung mga pictures dito, nasa chapter 15, part 1. Yung mga vocabs for the weather, no? So, tungkol sa weather, tungkol sa season, nasa chapter 15, part 1. So, hopefully, naalala nyo po. So, number 1, 무슨 계절을 좋아해요? 날씨가 blank, 가을을 좋아해요. Number 2, 무슨 계절을 좋아해요? 눈이 blank, 겨울을 좋아해요. Sige, I'll give you 1 minute po. I-share nyo po kung ano yung mga sagot nyo dito sa number 1 and 2. And mag-short water break lang si Son Sing Nim habang tinatype nyo po yung mga sagot niya. Okay. sobrang nauhaw ako doon, ha? Ay, Jason C, 감사합니다. Fighting lang, sabi ni John Gerard C. Yes, guys, fighting lang. Fighting! Okay? So, share your answers, guys. Okay, nakita ko naman po si Marlon Castigon Shi. Nag-share na po siya ng sagot. At si Darwin Shi. Oh, Tantan Sidu. Oh, thank you, guys. Oh, nag-share na po sila ng sagot. So, let's see kung tama po ang sagot nyo. So, here, medyo mahangin po, no? So, usually, pang feeling po pag mahangin, very refreshing. Ayun. So, 시원해서.
So, the 날씨가 시원해서, so cool or refreshing ang hangin. 날씨가 시원해서, because it feels cool, it feels refreshing, 시원해서. So, itong 해서 is giving reason. So, because the 날씨, because the weather is cool, ito po yung nangyari. 날씨가 시원해서 가을을 좋아해요. So dahil ang weather ay refreshing or cool ang weather, edi nagustuhan niya ang autumn na 계절, na season. So 계절 is season, okay? So season, 계절. Kaya po gusto niya ang gaul is because of this reason. Okay? Next, number 2, 무슨 계절을 좋아해요? 눈이 blank, 겨울을 좋아해요. 눈이 와서, so noon is snow, oda is to come. So when the snow comes, it's snow falling, di ba? So 눈이 와서 snowing. So because it snows, I like winter. 겨울을 좋아해요. bakit? Because 눈이 와서. So, this is the reason. So, ito po, bakit niya gusto ang 겨울? It's because of this reason. 눈이 와서. Because it snows, I like winter. Yan lang po. So, dahil dito, sa 눈이 와서, ito ang nangyari. So, always like that. Pag nakita niyo po itong eso, heso, aso, oso, heso, pag nakita niyo po yan, dahil yan, ito nangyari. So, try niyo po yan. Pag nagbabasa kayo ng sentence, nakita niyo po itong heso, oso, heso, waso, oso. Pag nakita nyo po yan, okay, i-box ko to. Ibabox ko tong sentence na to, tapos i-arrow ko dito. So, ito pala ang rason kung bakit siya ganito. You will be surprised. Ang daming sentence sa mga paragraph, ganyan lang po. May aso, oso, heso. Mako-connect mo na yung mga ibang part ng sentence. Ay, ganyan pala. Ito pala yung nangyari. Alright. Number 3 and 4, ito po ulit, aso, oso, heso. So, change the aso, oso, heso. 오늘 기분이 어때요? 오늘, today, 기분, feelings. 어때요? kamusta? So, how are you feeling today? 날씨가 blank. 기분이 좋아요. 날씨가 so the 날씨 is weather. So, because the weather is blank. So, ano kaya ang possible na reason kung bakit 기분이 좋아요 siya? And then number 4, 오늘 기분이 어때요? How are you feeling today? 비가, so rain, 비가 blank, 기분이 안 좋아요. So dahil sa rain something, 기분이 feeling 안 좋아요. So does not have good feeling daw. Okay, so ano kaya ang sagot dito sa number 3 and 4? Aja-aja. Yes, sabi ni St. Red King C. Aja-aja. Sure, you're welcome po, Mark and C. Salamat, ma'am. Panibagong kaalaman po ito. You're welcome po. Alright, so share your answer sa number 3 and 4. Kung meron na po kayong sagot. 날씨가 blank. 기분이 좋아요. 비가 blank. 기분이 안 좋아요. Alright, so meron na po ba kayong sagot dito sa 3 and 4? Oh, thank you, Tantan C and Jen C. Nag-share na po sila ng sagot sa 3 and 4. O si Darwin C also shared answer sa 3 and 4. Sige, so sa number 3, 날씨가 좋아서. Because the the weather is good, I also feel good. 날씨가 좋아서. 기분이 좋아요. So, because the weather is nice, I also feel good. 기분이 좋아요. Great job, guys! 잘했어요. Then next, 오늘 기분이 어때요? 비가 와서. So, same po ang verb nila be at nun. Be is rain, nun is snow. So, same verb po sila oda because the rain or the snow is coming from where? The sky. Galing naman sa sky. Naman ang be tsaka nun.
So, 비가 와서 because it's raining, because the rain comes, because it's raining, 기분이 안 좋아요. Ako naman opposite po. Pag umuulan, okay naman ako. Actually, mas okay pa nga sa akin na umuulan. Well, for me, personally, kasi hindi na ako lalabas ng bahay. Ayun, yun ang feeling ko. Pero minsan, yeah, I don't like also the rain. Pag day of duty, pag pupunta ka sa office, tas umulan, Diyos ko Lord, ang traffic, yung commute, daming tao, ang daming naghihintay sa bus stop, ang daming naghihintay sa sa paligid or naghahanap ng shade, lahat po kayo nagsisiksikan, 'di ba? Yan yung feeling pag umuulan. So I understand bakit kibu ni Anjo ayo. Sobrang nagigets ko na rin. 비가 와서 기분이 안 좋아요. Siguro yung feeling na ay ang saya pag umuulan, sweater weather. Pag walang pasok, siguro yan yung feeling ko, walang pasok. Eh di masaya. Alright? So, ito mga information naman po about the seasons. So, not all countries naman are aware na may 4 seasons po. Oy, tama. Masarap matulog paggabi pag umuulan. Tama. Going back, dito sa Korea, may 4 seasons naman po sila. Not all countries are aware na may 4 seasons ang Korea. Kaya meron naman po silang page dito to share information about the seasons. Sa Korea, ang winter season po is December hanggang Feb. So, 12월, 1월, 2월 is the winter season. After winter season, once na mag-March na, 3월, 4월, 5월, this season naman po, yan po yung cherry blossom season, no? Ito po ay spring, 봄. So, nasa 봄 po ito. Okay? Usually po, nagsisimula ang spring sa south ng South Korea. So, magsisimula pa lang ang cherry blossom blooming sa mga Busan area. Nasa south po siya. Tapos, aakyat na po yun pa Seoul. Hindi matutuyo ang sampay, sabi ni Gairon Shi. Okay. Pag umuulan, no? Alright? So, 봄. Pag sa summer season na tayo, 6월, 7월, 8월. 6월, 7월, 8월 is 여름, summer. Diyos ko Lord, guys, mas malala pa ang init. Diyos ko, ang hapdi sa balat, mas mahapdi pa doon sa Korea. Kaya, happy na ako sa summer natin, swear. Hindi maganda. Sobrang humid. Ang humid talaga ng Korea sa summer nila. Kaya ayaw ko nang bumalik sa Korea pag summer nila. Ayaw ko na. Mas okay pa ako dito sa summer natin. Summer 24/7, all day, every day, 365 days a year sa Pilipinas. Pero mas masaya pa ako sa summer natin. Okay? Ang Yoram ng Korea, kakaibang level, especially sa July. July season po. Pag sa parating po ng July, August, nasa rainy, monsoon season na sila. Ayan, rainy season na during this part of the year. Pero dahil sa climate change ngayon, June pa lang umuulan na. Ayan, due to climate change. Okay, si Honey Tudix nag-share, mas malala dito sa Middle East ang pag-summer. Hindi na ako mag-argue sa'yo, Honey Shi. Middle East po kayo. Okay? Hindi pa ako naka-experience ng init sa Middle East, so I don't know the feeling, but I trust you po. Okay. And then last na, Gaul. Gaul is autumn or fall ng Korea. 9월, 10월, 11월, 가을. Minsan pag 10월, 11월, October, November, may snowfall din. Minsan. Nakakatuwa. So, hindi siya full-blown snowing kagaya ng December, January. Pero pag October, November, medyo konti. Kaya ang saya. Ang saya pag autumn. Favorite season ko ang autumn.
Alright, so naka-summarize lang naman po ito yung winter, spring, summer, and autumn, 겨울, 봄, 여름, 가을, and then the designated months. But because of climate change, we never know, baka mag-iba po yan. So, good job guys! 잘했어요! Nasa chapter 15 review na po tayo. So, okay? So, before we end the class, magre-review po muna tayo ng chapter 15 para ready na po kayo para bukas ang Tomorrow's lesson is chapter 16. So, congrats guys on finishing. Half na po tayo. Halfway na tayo ng book 1. Congratulations po sa inyo. And good job. 잘했어요. Kung from chapter 1 hanggang 15, magkasama po kayo sa akin dito sa mga lectures ko. I congratulate you for completing your course hanggang halfway po ng book 1. 박수! 박수! Okay. So, chapter 15, review po muna tayo. We will go to chapter 15. Nasa page 182 po ng revised version ng libro. Choose what you heard. 들은 것을 고르십시오. So, for this type of question, listen to what you heard. So, listen for the word sa audio. So, track 51, hanapin ko lang po. Play ko na. Get ready guys, number 1 and number 2. 15과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 가을, 2번 추워요. Okay, number 1 and number 2, na-play ko na siya. Pero i-repeat ko na lang po muna ang 1 and 2. Usually kasi 2 beses ang audio. Nire-repeat for the listening part. So, I'll play again. 들은 것을 고르십시오. 1번, 가을, 2번 추워요. Okay. So, share your answers, guys. Oh, good job. Roger Mark C, Tantan C, Cel C. Nag-share na po sila ng sagot sa comment section. So, Chester C, Danny C. Very good, guys. So, I guess, sa listening po ng mga words, yung kung ano yung narinig mo na word, I think kaya nyo naman po. So, number 1, ang tamang sagot po ay gaul. Gaul. Gaul is autumn. Gaul. Gaul. Ito po kasi winter ay 겨울. 겨울. 봄, spring, 여름, summer. So, 가을, correct answer. 정답은 3번입니다. So, the correct answer is 3. Next, number 2, 2번. 정답은 2번입니다. Correct answer is 추워요. 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 It's cold. 추워요. 더워요. Hot. 맑아요. Clear. 흐려요. Unclear or cloudy. Okay. So, next na, guys. Number 3 to 5. So, ito po, per number, may mga dialogue tayo. So, listen to the dialogue po. Make sure to read the questions. 이야기를 듣고, listen to the story. 질문에, in the question, 알맞은 대답, correct response, 고르십시오. Okay? So, number 3 to 5, let's go! 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 오늘 날씨가 많이 춥네요. 하지만 눈이 와서 기분이 너무 좋아요. Okay, number 3, nag-play na po yung conversation, pero i-repeat ko na lang po ulit number 3, guys. 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Okay, start na po number 3 ulit, second play. 3번 오늘 날씨가 많이 춥네요. 하지만 눈이 와서 기분이 너무 좋아요. Okay? So, number 3, ano po ang sagot? Oh, Jonathan si nag-share na po siya ng sagot. O, si Marlon si din. O, si Gailan si, Jen si.
Alright. Nag-share na po sila ng sagot. 지금은 무슨 계절입니까? Right now, 지금 무슨 계절? What kind of season? What season? Which season is it? So, 지금은 무슨 계절입니까? So, based po sa dialogue po nila, ang sabi po nila is 눈이 와서 좋아요. 눈이 와서 기분이 좋아요 because the snow is coming because it's snowing. I like it. I feel good. Yan. So 4 po. Wow, 잘했어요, 여러분. Ang galing, guys. Good job. So here sa number 4 na tayo. 오늘 날씨는 어떻습니까? So, 오늘, today, 날씨, so today's weather, 어떻습니까? What is the weather today? Kamusta ang weather today? Number 4, let's go! 4번. 지금 비가 와요? 아니요, 안 와요. 날씨가 아주 맑아요. Okay, number 4, very short and simple. Sobrang iksi lang naman po ang audio, ang dialogue nila sa 4, so play ko na lang po ulit. 지금 비가 와요? Ay, sorry. 아니요, 4번. Ito na. So, play ko ulit, number 4. 지금 비가 와요? 아니요, 안 와요. 날씨가 아주 맑아요. Okay. So, number 4, correct answer is 날씨가 좋습니다. Nagtanong kasi si 남자, si lalaki, 비가 와요? Sabi ni 여자, 아니요, 안 와요. No, it is not raining. It is not coming. 안 와요. It's not coming. Okay, so 날씨가 좋습니다. Kasi yung sabi niya, the sky is clear. 날씨가 맑아요. It is clear. Kaya pag clear, of course, the good weather naman siya. Good weather siya. Alright, number 5, last number, guys. 5번. Let's go. 5번. 수미 씨는 무슨 계절을 좋아해요? 저는 여름을 좋아해요. 투안 씨는요? 전 봄을 좋아해요. Okay, we'll play one more time. Number 5, guys. 5번 다시 드리도록 하겠습니다. 5번. 수미 씨는 무슨 계절을 좋아해요? 저는 여름을 좋아해요. 투안 씨는요? 전 봄을 좋아해요. Okay, so if you look at the question, 남자는 무슨 계절을 좋아합니까? So sa mga listening part ng exam, if there is 남자 sa question, focus ka sa 남자. Or at least sa first time ng listening ng dialogue, listen to both. Tapos sa sa susunod na play ng audio for the dialogue, listen to the 남자. Ganyan po, pag sa question ay 남자 ang tanong, 남자 ang focus, listen to the 남자 sa first or second play ng audio. Okay, ganyan po ang strategy sa mga question na specific ang hanap. 남자는 무슨 계절을 좋아합니까? So, 남자는 si lalaki, which season does he like? Kaya, ang sagot po, boom. You don't listen to the 여자 kung anong gusto niya na season because it does not matter. Most mentioned words yung boom. It's not because of the most mentioned na yung word ay boom. It's because of the question na sino ba ang nasa tanong? 남자. Right? So, kaya boom ang sagot. Okay. So, good job, guys. So, number 1 to 2, nasa reading part na tayo. So, good job. Sana ganyan kadali sa exam, if only, no? Kaya po, little by little tayo, nag-aaral po, no? Marlon C, don't worry. Kayang-kaya niyo po yan. Alright, so number 1 to 2, 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. So, look at the picture and choose the correct sentence. Okay, so here, dito sa picture, wow, ang saya naman niya. So, ano kaya ang sagot sa number 1? And dito sa number 2, oh, they look very happy po, no? Okay, I think ito medyo madali naman po siya. So, as long as may mga vocabs po kayo, I think makukuha nyo naman. Ito po, ang meaning po ng picture, ang related word po niya is 시원해요. 시원해요.
So, it is cool. Yun. So, it is cool po. 시원해요. Number 2, looks very happy naman po sila. So, happy po. 행복합니다. Happy sila. 행복합니다. Happy. Happy family. Aww. Alright. So, nasa 1 and 2 po tayo. Let's move on. 다음은 3 to 4 ay mga fill in the blank. So, fill in the blanks, guys. 필리핀에는 겨울이 없어요. 그래서 is a example of conjunction. Same lang po siya kanina sa asa. So, this also gives the meaning of reason. Ano ba ang reason? Nandito sa first sentence mo. 그래서, the first sentence is this. 그래서, that is why, therefore, kaya, ito po ang nangyari. So, ito yung blank part is the effect of the first sentence. So, ang Philippine, walang gyol, walang winter. So, ano kaya ang gagawing effect dito? Ano po yung magiging result po niya sa number 3? Okay, so 너무 추워요. It's cold. 눈이 안 와요. It does not snow. 겨울이 있어요. There is autumn. 날씨가 흐려요. It is cloudy. 눈이 안 와요. So, kung ang sagot niyo po sa number 3, 눈이 안 와요. 그래서 눈이 안 와요. Very good. Correct po kayo. Pilipine는 walang winter. That is why it does not snow. 눈이 안 와요. That is why, therefore, so it does not snow. 눈이 안 와요. Okay, number 4 po tayo. Blank, question mark. Tas ang sagot, 아주 좋아요. 맑아요. So here, dapat ang question po ay related dito. We're talking about 아주 좋아요, 맑아요. Probably the weather po, no? Based sa lahat ng mga options natin. 오늘 날씨가 어때요? 어때요 means how is it? So, how is the weather today? 오늘 날씨가 어때요? 아주 좋아요. Very good. 맑아요. It's clear. That is number 4. 3번. 정답은 3번입니다. Then last 5번, number 5. 여름은 날씨가, 여름 is summer, 날씨, weather, 날씨가 blank. So, we're talking about the 날씨. 저는 여름을 안 좋아해요. So, 여름을 안 좋아해요. Does not like 여름, does not like summer. Bakit kaya? Ito po yung naging result. Okay? Paano ko alam na ito yung result? Kasi lahat po sila may sa. They all have the same grammar. So, kung may mga options po kayo sa test, sa mga fill in the blank, and all of the options have the same grammar rule, minsan ang grammar rule sa mga option ay nagbibigay po ng clue sa inyo, ano po yung possible na meaning ng buong sentence. So, it's always good to also check kung ano po yung grammar na naka-attach sa mga vocabs minsan, because it lets you know na, so, also ang grammar, which means, so sabi ni teacher, sabi ni Sansing Nim, the second sentence is the effect. So, 여름을 안 좋아해요. Does not like 여름. So, ngayon, alam ko na, yung 여름, 안 좋아해요, does not like 여름, so there must be a negative reason. There must be a reason na bakit ayaw niya ang 여름. Ano ba ang 여름? Mainit sa 여름. So, probably because of that reason, ayaw niya ang 여름. 여름은 날씨가 더워서. Ayan po. So, dahil lahat po sila and ito po ang second sentence ko. Okay, so I need to look for the closest reason kung bakit ayaw niya ang 여름. So, yan po yung mga logical. Nagko-connect po tayo ng idea even if we don't know which is the correct sentence yet. Nagko-connect tayo ng idea. Based lang po sa grammar niya at dito sa available sentence. Hindi ako nagbabasa ng English on purpose kasi gusto ko po na nababasa nyo na kahit walang English yan. Okay, let's continue the review, guys. Continue po number 1 and 2. Parang kanina lang po. Choose the word or sentence na match po sa picture.
So, number 1 and 2, 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. So, look at the picture and choose the correct sentence po. Share your answer sa number 1 and number 2 sa comment section and short water break lang ulit. Alright, so nag-share na sila ng mga sagot. Si JRC, si Eugene C, Jen C, Jonathan C. Good job. Sobrang dali lang po, no? Alright, sana lahat ng exam ng EPS topic ay ganun kadali. So, 눈이 옵니다. It is snowing. 눈이 옵니다. 눈이 옵니다. It is snowing. And then, dito naman po sa number 2, he looks sad. 슬픕니다. sad. 슬픕니다. 졸립니다. sleepy. 즐겁습니다. to be pleasant or to enjoy. 즐겁습니다. 기쁩니다. is to be pleased, to be happy. 기쁩니다. So, 슬픕니다. 눈이 옵니다. snowing. 날씨가 따뜻합니다 is warm. 덥습니다. hot. 옵니다. 비가 옵니다 is to rain. raining. Alright. Here, tinanggal ko po muna ang English. So, ngayon, try your best to find the answer po. If you have the book, wag nyo pong tumingin sa correct answer. Try to answer for yourself na kahit walang English translation po. Kasi ito po ang reality, hindi po lahat. Hindi nagbibigay ng translation ng EPS topic. So, try your best. Walang English po. Alright, so number 3 and number 4, fill in the blanks po. Try your best to fill in the blanks. Nagtatanong si Celshi, saan po mapapanood, ma'am, yung ibang chapter? Nasa Facebook page ko po, sa Kami Teaches Korean, sa videos section, or sa photo albums. Punta lang po kayo dyan, Celshi, para makita nyo po yung chapter 1 hanggang chapter 14. Nandyan lang po. Pwede na rin po kayo pumunta sa aking YouTube channel. I-upload ko naman din po doon. Edit ko lang po yung mga video. Kailangan ko lang kasi mag-edit. Alright? So, number 3 and number 4. Anong sagot nyo, guys? 지금 밖에 날씨가 어때요? 밖 is outside. 지금, right now. 지금 밖에 날씨. So, the weather outside. 어때요? Kamusta ang weather sa labas? 바람이, 바람 is hangin. So, 바람이, ano ba yung ginagawa ng hangin? It will be blowing. 바람이, wind is blowing. Ang wind, hindi pwede wayo. Bakit? You don't see the wind coming. Ang hangin po ay hindi po manggagaling sa langit. Right? Kasi yung hangin, hindi po natin nakikita. It's not coming from above, it's coming everywhere. Ang snow tsaka ulan ay nanggagaling lang naman sa taas. So, from above. Kaya wayo pwede sa kanya. But the baram, humabol si Echo, ma'am, pero okay lang. Nag-echo daw ang aking boses. Very sorry guys, ba't ngayon lang? 네, 여보세요? Hello? Okay na guys, so, tuloy na po natin. Nag-e-echo daw po ako. Hopefully, hindi na po ako nag-e-echo. Right? So, 바람이 불어요. The wind is blowing. So, 바람이 불어요. Next. Number 4, blank, question mark. 저는 봄을 좋아해요. So, 저는 봄을 좋아해요. I like summer. I like spring. So, I like spring. What should be the appropriate question? So, dito sa number 4, appropriate question is, which season do you like? 무슨 계절을 좋아해요? 무슨 계절을 좋아해요? Which season do you like? And last, number 5, ito po, fill in the blank ulit. Try your best to find the answer po na kahit walang English translation, no? It's okay, kaya nyo po yan, guys. Kahit walang English translation, try your best po. 어제 늦게까지 일을 했습니다. 오늘은
좀 blank 일찍 집에 가서 쉬고 싶습니다. Okay. 어제 늦게까지 일을 했습니다. 어제 yesterday. 늦게까지 늦게 late 까지 until. So until late 일을 했습니다. Worked. So past tense worked. 오늘은 today 좀 a little bit blank 일찍 early 집 바hay particle destination 가서 go home 쉬고 싶습니다. Want to rest. So 집에 가서 so go home to rest. So ngayon 오늘은 좀 so lahat sila so so okay so same grammar silang lahat di possible ito po ang reason at ito po ang effect. This is the reaction. Effect or reaction. So ngayon, dahil gusto niya po magpahinga, di ang meaning nun ay pagod siya. 오늘은 좀 피곤해서 because I'm a bit tired. 오늘은 좀 피곤해서 일찍 early 집에 가서 쉬고 싶습니다. I want to rest when I go home. Yay! Good job, guys! Yay! Lahat po kayo 4 ang sagot. Good job! 잘했어요! I'm tired. Roji Markshi, me too. Lahat po kayo tired. I'm tired. Guys, same. Ako rin po ay pagod na. Okay, so sabi ko sa inyo, medyo maaga po tayo matatapos. Wala pa pong 9:30. So ipa-plug ko lang po ang aking channel. Kami Teaches Korean. Hindi pa po uploaded lahat ng chapter. Okay, so thank you for your patience. Patience. So, i-upload ko po yung mga ibang chapter po. I-edit ko lang po yung ibang chapter kasi medyo pangit ang quality ng chapter 8. So, I'm re-recording chapter 8. Yung ibang chapter ng book 2, i-record ko din yung iba. So, slowly but surely, I'm uploading all of my chapters sa YouTube para hindi na po kayo mahihirapan sa data at sa viewing nyo sa Facebook. But, if you support me in my YouTube channel, thank you so much kung nakasubscribe na po kayo. Okay? Nakasubscribe na po. 감사합니다, Wino-Wino-shi. Thank you guys kung nakasubscribe na po kayo sa channel ko. You can also share with me kung anong gusto nyo pong content na makita, anong gusto nyo pong lessons na gusto nyong i-cover ko. But I'm already trying my best sa EPS Topic Book 1 and 2. In the future, gagawa po ako ng mga mas maraming content like tungkol sa topic naman. Topic 1, topic 2, mga solo videos na para sa Korean language, right? So, thank you so much sa support nyo po. Salamat po, ma'am. Bukas po ulit. Yes po, tomorrow, 7:30 p.m. Same time as always. And thank you so much. Maraming salamat sa mga viewers dito, sa mga aspirants. 너무 감사합니다. Thank you so much po. 감사합니다, 여러분. 저도 피곤해요, 사비 ni 젠씨. 네, 저도요. Me too. Wino-Wino-shi, you're welcome po. Jason-shi. Yes po, mag-sheet. Kakatapos lang po ngayon. Thank you po, Sam. Kasi 2 times po less, 2... Wait, di ko nabasa. Ano ba yan? 2 times po lesson hanggang bukas. Yes po, Mawi-shi. Tama po. Until tomorrow, may book 1 class pa tayo. More lessons po, subscribe. Sabi ni Yabi-shi. 감사합니다. Dani-shi, Bebeli-shi, you're welcome po. Thank you po, ma'am, sa time. Sarap pong makinig sa inyo po. Thank you. Galing niyo po mag-explain. Thanks again. You're very welcome po. Yung mga iba na naumalis dahil may mock test sila. It's okay. No problem, guys. Genhe-shi, Natshi, Hen-shi, Tan-Tan-shi, you're welcome. Good night po. Marlon-shi, Reginger-shi. Another Marlon. Ay, dalawa po pala kayo. Marlon Somono at Marlon Castigon-shi. Ang daming Marlon. Saint Red-shi, you're welcome. 내일 만나요. Meet you tomorrow. See you tomorrow. 네, 가일런-shi. 정말 감사합니다. 네, 아닙니다.
You're welcome, guys. Thank you again. Salamat sa aking star senders, to all of those who sent stars today. Thank you, thank you, thank you so much. Maraming salamat po. At bukas po ulit. See you tomorrow. Neil Bayo. Thank you so much. Rest na, guys. And see you tomorrow. Annyeong!